May mga katanungan po tayong natatanggap mula sa mga kaibigan, kapwa Kristiyano, katrabaho, na maaari bang maposes o masapian ng demonyo ang isang Kristiyano? Truth Encounter Media. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Maririnig natin ang kasagutan mula sa Biblia mismo. At pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng possession, oppression, at influence ng demonyo. Kaya kung naguguluhan ka o natatakot sa mga espiritual na bagay, ay panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil baka ito na ang kasagutan na kailangan mo. Magandang araw at welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media. Isa na namang napakagandang talakayan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Bago tayo tuluyan magsimula, ay unahin muna natin ang paglilinaw ng mga termino. Minsan kasi ginagamit natin ang mga salitang masapian, maatake, o maimpluwensyahan na parang pare-pareho lang ang ibig sabihin, pero magkakaiba po sila, mga kaibigan. Unahin po muna natin yung demon possession o yung pagsapi ng demonyo sa isang tao. Ito yung mga kaso na yung isang tao ay tuluyan ng sinapian at kinontrol ng demonyo. Sa Mark 5, nakilala ni Jesus ang isang lalaking sinapian ng maraming demonyo. Legion ang tawag nila sa sarili nila. Ang legion ay, kung hindi ako nagkakamali, is libu-libong batalyon ng mga sundalo sa isang legion. Ibig sabihin na ang umali sa katawan ng taong ito ay libu-libong demonyo. Nakatira ang taong ito sa libingan, sugatan, at wala sa sarili. Ito po ang totoong demon-possessed. Sa Mark 5 verses 8 to 9, mababasa natin, sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. So yan po ay mula sa bibig mismo ng taong na possessed, na ang demonyo mismo ang total na nagkokontrol sa kanya. Ngayon, ano naman ang demonic oppression o pag-uusig o paninigil ng demonyo? Ito naman ay yung pagsubok o panlaban ng demonyo sa labas, kagaya ng depresyon, sobrang takot, tukso o paulit-ulit na problema. Hindi siya nakatira sa loob ng tao, pero ramdam mo ang bigat at atake. At marami po tayong kwentong narinig na ganyan, na hindi siya makatulog, pawis na pawis, at tila may bumabagabag. Ito po ay isang uri ng oppression. Ayon sa Galatians 16 verses 16 to 18, isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon. Kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon di lumabas ang espiritu. Ito yung babaeng sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, na may espiritu ng panghuhula. Hindi siya nawala ng sarili gaya ng isang demon-possessed. Pero pinalalakad siya ng espiritu or oppressed siya. So ibig sabihin, mga kaibigan, hindi lahat na nagsasabi sa iyo o pumupuri sa iyo o naghahayag sa iyo na ikaw ay mula sa Diyos ay galing mismo sa Diyos ang kanyang sinasabi. Kasi alam natin ang dyablo ay matalino, mapanlin lang. At ano naman yung demon influence o yung influensya ng demonyo? Mga kaibigan, ito ang pinakakaraniwan. Yung bulong ng mga kalaban at kasinungalingan na pinaniniwalaan natin ang mga iyon. O mga tukso na gusto tayong iligaw. Naalala nyo ba nang sinaway ni Kristo si Pedro? Sa Matthew 16 verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Hindi ibig sabihin nito, mga kaibigan, nung sinabi ito ni Jesus sa kanya, ay sinasapian si Pedro. Pero sa sandaling iyon, ay naiimpluwensyahan siya ng maling isip at yun ang ginagamit ng dyablo. Kaya sinabing lumayas ka Satanas.
Sinaway niya o pinalayas niya si Satanas at hindi po yun si Pedro. Dahil si Pedro ay naimpluwensyahan lang ng dyablo. At sa ikalawang bahagi, ay pwede bang masapian ang isang Kristiyano? Ang maikli at malinaw na sagot, mga kaibigan, ay hindi. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi pwedeng sapian ng demonyo. Kasi may nakatira na sa kanya. At yun ay ang banal na espiritu. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. Ibig sabihin, mga kaibigan, ay hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim sa isang bahay. Dahil sabi nga nila, darkness is the absence of light. So therefore, if there is light in your house, mangingibabaw po ang light. Because as I said, darkness is the absence of light. Kaya kung totoo kang ligtas at may relasyon ka kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay hindi ka pwedeng sakupin ng demonyo kahit kailan. At sa ikatlong yugto, mga kaibigan, pero pwede ba tayong ma-oppress o ma-impluwensyahan? Ang sagot, mga kaibigan, ay oo. Gaya ng mga halimbawa na nabanggit natin kanina. At maraming mga Kristiyano sa mga kwento, sa mga libro, sa mga patotoo, ang nakakaranas ng pambihirang atake o bigat ng kanilang buhay. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nakakaranas ng bigat sa iyong buhay o pag-atake sa kabila ng pagiging Kristiyano, ay siyasatin mo malamang ay isa rito, impluwensya o opresyon. Dahil si Pablo nga mismo, ayon sa 2 Corinthians 12:7. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Ito po, mga kaibigan, yung sinasabi ng Biblia patungkol kay Pablo na thorn in the flesh. Wala pong eksaktong binanggit ko kung ano pong uri ng thorn ito. Ngunit may mga pagsasaliksik ang mga scholars na malamang ito ay sakit sa mata dahil mapapansin sa mga huling sulat ni Pablo na malalaki na ang letra. Maaring may epilepsy daw si Pablo o maaring yung atake ng dyablo dahil siya nga ay dating pariseyo na inuusig siya sa kanyang mga ginawa. Kaya pwede itong isang emosyonal, physical o spiritual. Kaya dapat lagi tayong gising at mag-iingat, mga kaibigan. Dahil ang dyablo ay gaya nga ng isang leon na umaali-aligid lang at naghahanap ng kanyang masisila. At sa ika-4 na yugto, ano ba ang sabi ng mga scholars? Ayon kay Wayne Grudem, ang Kristiyano ay hindi masasapian pero maaari siyang atakihin o maimpluwensyahan at nangangailangan ito ng panalangin at espiritual na pakikibaka. At ayon din sa kilala na si John MacArthur na kailan lang ay pumanaw kung hindi ako nagkakamali. Walang ebidensya sa Biblia na may totoong Kristiyano na sinapian. Kung nasa loob mo ang Espiritu ng Diyos, walang puwang ang demonyo. So mula sa mga scholars na ito na nag-aral, nagsaliksik ng mahabang panahon, ay sila mismo ay nagpatunay na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ay walang puwang ang diablo sa iyong buhay. At sa ika-5 yugto, ay ano ang gagawin kung ikaw ay inaatake? At kung nararamdaman mong nasa spiritual battle ka ngayon, eto ang pwede mong gawin. Una, suriin ang sarili. May kasalanang hindi pa nahingi ng tawad. Ikalawa, gumamit ng salita ng Diyos. Ang Biblia ang ating espada ayon sa Ephesians chapter 6. Ikatlo, manalangin ng may otoridad. Sabi ni Jesus sa Lucas 10:19, may kapangyarihan tayo laban sa kaaway. Basahin natin ang verse, mga kaibigan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Yan po ay isang pangako mula sa Diyos. Kaya yan po ay sigurado. Kaya gamitin natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay hinalintulad sa isang tabak na magkabila ang talim, na kayang pasukin o i-penetrate ang kaluluwa at spirito at ang kaibuturan ng iyong buto. At pang-apat, huwag mag-isa humingi ng tulong sa mga kapwa Kristiyano.
So may kasabihan tayo na no man is an island. Kaya importante po yung fellowship. Kaya dapat may fellowship kayo sa inyong samahan, sa inyong church, sa inyong pamilya. Dahil ito'y nalintulad sa isang kahoy. Naalisin mo siya sa pagkakatupok na may mga apoy. At ito'y mamamatay, usok na lang matitira at manlalamig. At diyan pumapasok sa eksena ang dyablo sa buhay mo. So ang tanong, pwede ba talagang masapian ng demonyo ang isang Kristiyano? Ang sagot po, inuulit ko, ay hindi. Pero, kailangan pa rin natin magbantay sa opresyon at impluwensya ng kalaban. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay bigyan mo ako ng thumbs up o like. I-share mo ang video na ito sa mga kilala mo upang malaman nila ang tungkol dito. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Pwede kang mag-comment sa baba para sa iyong opinion at suggestion. At marami pa tayong mapag-uusapan ng mga spiritual topics, mga kaibigan. Tulad ng mga anghel, demonyo, at huling araw, at iba pa. Kaya mag-iingat kayo and stay strong in the Lord. Ito po ang Truth Encounter Media. Ako po si Mark Narboneta. Hanggang sa muli. Truth Encounter Media.